welcome back to my channel mga lods. Welcome back mga ka-How to TV. Sa video ko ito ay tuturo ko sa inyo kung paano ayusin ang isang sirang rice cooker na walang power. So, kailangan natin ng isang multi-tester or isang multimeter dito para matrace natin kung ano yung sira ng rice cooker na ito mga lods. So, ang first nating i-check ay itong power cord na to, kung may connection ba papunta sa power. Baka kasi may putol din sa loob. Kaya yan po ang first na i-check natin, itong power cord. Okay, so i-check natin to gamit ang tester. So i-set natin to sa ohms or sa resistance para malaman natin kung may continuity or ayos pa ang kanyang power cord. So let's do it mga lods, mga ka-How to TV. Okay, so i-check natin to. Okay, so yan po mga lods, isaksak natin. Ayan po, so wala po siyang power, hindi po umiilaw yung light indicator. Hindi nyo naman masasabi na walang power tong outlet kasi i-check natin kung buhay ba to or live tong outlet natin. So tingnan nyo yung multimeter. So i-check natin, tingnan nyo to mga lods kung ilang ang voltahe niya. So ayan po, 236 volts. So buhay po tong outlet na to, tong power source na to. So isaksak natin. Ayan po, wala talagang, hindi talaga umiilaw, walang indicator niya, wala talaga, patay talaga. Okay, so i-check na natin. So tanggalin natin tong pagkasaksak. Yan po, safety first po, para i-check natin tong cord na ito. So kunin natin tong cord kasi ito yung first na i-check natin. So gamit itong multimeter na ito sa pag-check ng continuity, kung okay pa tong cord na to, dapat iset natin sa ohms. So pihitin na natin tong selector, then okay, nasa ohms na yan. Yan po, may connection po. So tingnan natin. Okay, so i-check natin tong power cord gamit ang multimeter. So yan po, may continuity to. May continuity po, 0.2. Tapos sa kabila naman meron din 0.3. So okay po itong cord nya, hindi po to sira. So okay po itong power cord. Ayan po, so walang problema po itong power cord nya. So ayos po ito. So next step naman natin, ang susunod natin gawin at isusunod natin i-check ay ang kanyang fuse or thermal fuse sa loob. Kaya buksan natin tong rice cooker na ito mga lods. Tingnan natin tong thermal fuse niya sa loob nito. Kaya let's do it. Buksan natin to mga lods, matest natin yung fuse niya. Okay, so punin muna natin tong ano niya, kaldero. So kailangan natin ng screwdriver. Tanggalin natin tong tatlong screw na to.
So, ito po mga lods. Ito po yung nasa loob ng rice cooker. Ito yung circuit niya, electrical circuit. So, tuturo ko sa inyo isa-isa yung mga parts nito. So, saan nga ba yung fuse dito? Ang fuse na kung saan ay isusunod natin i-test kung meron bang continuity. So, ito po mga lods. Ito yung fuse. Ito yung thermal fuse. Tapos, ang heating element naman ay ito. Itong dalawang to, ito yung terminal ng heating element. Ito po yung nasa mga daliri ko, itong dalawa. Ito po yung terminal ng heating element. Yan po. So, ito naman ay ang thermistor. Yung naglilimat ng heat ng thermal energy. Tapos, ito naman yung magnetic switch. Ito yung magnetic switch na nag-activate dito kung merong nakalagay sa ibabaw. Magnetic switch. Yan po ang tawag nito. So, ayan po no. Yun po yung mga part ng rice cooker. Thermistor, magnetic switch, heating element, itong dalawang to, tapos switch niya. Tapos, yung pinaka-importante sa lahat, itong thermal fuse. Ito po yung fuse. May na plastic. So, ulitin ko. Thermal fuse, heating element na siyang nagpapainit or nagluluto ng inyong mga bigas. Ito yung magnetic switch, magnetic contact switch at thermistor. Ito yung on-off switch, selector switch sa cook or warm. Yan po. Ito naman yung nag-activate. Okay, so okay po itong cord natin, power cord. So, ang next naman natin i-check ay itong fuse, thermal fuse, kung may continuity ba ito. So, yan. Tanggalin muna natin itong fuse na ito para ma-check natin ng maayos. Okay, so tanggalin natin. So, tanggalin natin itong fuse na ito. So, tanggalin natin itong fuse mga lods. Tapos yung isang paa naman yan. Okay, so itong kabilang paa ng fuse ay mahirap tanggalin. So kailangan muna natin tanggalin tong casing na to. Itong mga screw na to. Ayan po, natanggal na po natin yung casing niya. So, tanggalin natin tong kabilang paa ng fuse. Tanggalin natin tong isang paa na to. Ito po, so natanggal na po natin yung fuse. So, iti-test natin to gamit ang multimeter kung may continuity po ba ito.
ayos ba, hindi pa ba naputol yung ito nasa ilalim, hindi pa sabog. Okay, so check natin to mga lods. So nakuha na po natin tong fuse na to, so i-test natin gamit ang multimeter. So i-set natin sa ohms para ma-measure natin ang continuity. Yan po sa ohms, so hold para sa light. Yan po. Test natin tong continuity niya kung hindi pa ba putol. Ayan po, walang reading. So yan po, walang reading. So ito yung sira mga lods, yung fuse, kaya walang power yung rice cooker natin. Dahil dito sa fuse, sabog siya, putol na ang linya. So kailangan natin itong palitan. Kailangan natin ng spare parts nito. Bumili tayo sa mga electronic center, electronics accessories para makabili tayo ng thermal fuse. Mura naman to, nasa mga 20 pesos. Nasa mga 20 pesos or 30. Diyan po. So bilhan natin to ng bago. So ito po yung sirang thermal fuse. Sira po ito. Tapos ito naman yung bagong thermal fuse. Spare parts nito. So ito po yung sirang fuse. So 10 amperes po siya. Yan po. So 250 volts, 10 amperes. Yan po. 10 amperes po na fuse. So ang ipapalit natin is dapat 10 amperes din. So meron tayong na stock na 10 amperes na nabili natin kahapon. So ito yung ipamamalit natin sa fuse sa rice cooker sa sira. Tingnan natin kung under na ito. Tapos i-check natin to kung ayos ba itong fuse na nabili natin. Ito po yung sira. So i-set naman natin itong multimeter natin sa continuity. Yan po. So ito yung sira. Check natin ha. Ulit. Wala pong reading tong sira. Tapos itong bago naman natin ang ating i-check. Check natin itong bagong fuse. Yan po. Okay po. May reading po siya. 0.1 or 0.2. 0.2 ohms. Yan po. 0.4 ohms. 0.3. So, ayos po ito mga lods. Ito po yung ipapalit natin. So, transfer natin itong tubing sa sira. Sira na po to. Tapon na natin to. Kunin natin itong rubber nya na tubing. Pasok natin. Protection sa fuse. Okay, so ito po yung ipapalit natin sa sirang fuse. So, tingnan natin kung na ba tong rice cooker natin. Okay? So, kabit na natin to mga guys. So, connect naman natin tong isang paa na to dito. Diyan po. Sa source. Galing dito sa power cord. So, kabit natin tong kabilang paa. Galing sa source. Paa ng fuse.
So, ayan po mga guys. Naikabit na po natin tong bagong thermal fuse dito sa source papunta sa heating element. Ayan po. So, ibalik na natin to lahat, yung mga cover niya. Ibalik na natin to. Yung cover niya, tapos dito, tapos yung cord, para matest natin kung okay na ba tong rice cooker natin. Okay mga lods. So, ito po yung sirang fuse. So, itapon na natin to. Wala na tong silbi mga lods. So, ibalik na natin. Testing natin mga lods kung okay na ba to. So, balik na natin to mga lods. So, yun, nabalikan na natin tong base niya. Tapos ito namang pantakip. Okay, so, ayan po. Tapos itong cord naman na ito, balik saksak natin na ulit. Saksak natin ulit yung power cord. Yan po. So, okay. Nabalik na po natin. Okay, so saksak na natin mga lods. Saksak natin mga lods kung okay na ba to. Yan po, kita nyo, umilaw na mga lods. Ayos na po na ito. Keep warm. Cook rice, keep warm. So umilaw. Ayos na po yung lods. So ayan po mga lods, okay na po. Naayos na po natin tong rice cooker na po ito mga lods. Yung light indicator niya okay na. Yan po. So, yun lang po yung sira niya mga lods. Yung ano niya, fuse. Yung thermal fuse niya. Okay, so sana may natutunan kayo sa video na ito mga lods. At kung nagustuhan niyo itong video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell below para updated kayo sa mga bago kong video mga lods. Maraming salamat sa panonood mga lods. God bless as always. Maraming salamat po. Magluto na po tayo. Magsayang na po tayo. Bye bye po.